Maraming salamat po. Of course, sa aming mga bisita na pinagulakan, ang ating mga paanyaya at salamat po ang ating layunin at tayo pong lahat ay magsama-sama magkarasa na nabukod po sa ating Panginoon Diyos. So, buksan po natin ating mga Bible in the book of 1 Chronicles chapter 16. 1 Chronicles chapter 16. Dito po tayo sa verse number 25. Okay? So, yung ano po, no? Sino ba pabili mga walang Bible? Mga walang Bible, no? Bibili mo naman. Di ba ito nabinigyan? Ano yung Maribel? Bigay daw po kayo. Nabili ko siya, ba? Para po, maganda po kasi, pag nagsisipa tayo, meron tayong Bible. Di ba? Hindi lang, bigyan na tayo, di ba? Hold the fort, diba? Sa chorus, pinataas ko yung Bible. Ibig sabihin, atas natin salita ng Diyos. Ako? Sige po, sige, basahin natin itong 1 Chronicles. Ako, chapter 16, and verse number 25. Sige po, basahin natin. Andiyan na ba? Sige, basahin natin. Malakas. Ready? Begin. For great is the Lord and greatly to be praised. He is also to be feared above all gods. Verse 26. Ready, begin. For all the gods of people are idols, but the Lord made the heavens. Verse 27, begin. Glory and honor are in His presence. Strength and gladness are in His place. Verse number 28. Give unto the Lord the kindreds of the people. Give unto the Lord glory and strength. Verse 29. Give unto the Lord the glory due to His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the beauty of holiness. Purihin po sa dalang Diyos na lahat ay po. Kaya manalang, let's pray. Maraming Diyos, ibilang sa lahat. Tuloy o Diyos, kayo pinagpupulit ng salamat. Maraming salamat po Diyos sa kawin ng binawi, kawin ng Panginoon. Kawa o Diyos, patuloy sa pamagitan po ng aming mga buhay, ng aming mga boses, mga tinig, maluwalhati po at mataasan po para ng Panginoon. Paunahin rin po o Diyos sa pagkabasa po ng pong kasulatan at pagbuligulayan. Ang dalangin po o Diyos ang inyong mga salita, ang inyong mensahe na gusto yung pabatid sa buhay po ng bawat isa ay patuloy po nabigyan ng kamdungan o patuloy na maulawanan po namin ito. Bless you rin po o Diyos yung mga Sunday school, yung mga bata sa kanilang murang edad ay matutunan po nilang maglingkod, makinig at pagpuli sa inyong banal na pangalan. Paunahin po o Diyos ang pagkapatuloy, yung may taas, tabi po sa inyong krus, at patuloy kasiyahan kung pagkalan po sa amin. Ang bilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, please be seated. So, tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat tayo po muli nagkatipon, nagkasama-sama sa isang layunin at tayo mag-ibig sa Diyos. So, pasilin po natin ang salita ng Panginoon dito sa verse number 25. Verse number 25. Ano po? Bakit kaya, ano ba yung reason? Minsan nagtataka yung maraming tao. Bakit kaya yung iba, no, po yung bang gumagawa ng paraan para maglingkod sa Diyos, no? Yung minsan, yung nga mayroong mga sinasabi sa atin, no, tayo daw bilang pastor, no, yung bang minsan bakit tayo nagpapakapagod? Bakit tayo pumupunta sa iba? Bakit minsan gumagastos pa tayo? Bakit ba? What's the reason? Ang sabi ng Panginoon mga kapatid in verse number 25, ano po sinabi dyan mga kapatid? Basahin nyo nga na malakas na nabigay. Praise the Lord and greatly to be praised. Yan po mga kapatid. Pasilip po natin. Ang sabi po na salita ng Diyos, for great is the Lord and greatly to be praised. Ano po sabi niya mga kapatid? Ang Diyos ay dakila. Sa tingin niyo po ba, ang Diyos ba'y dakila? Yes. Pastor, bakit ang Diyos dakila? Sapagkat dahil sa Panginoon mga kapatid, ikaw ay nabubuhay. Dahil sa Panginoon mga kapatid, hanggang ngayon ikaw ay nakakapagpatuloy. Kapagamat marami kang pinagdadaan ng problema, pagsubok o mga karamdaman, pero dakila ang Diyos sapagkat hanggang ngayon nakakatayo ka. Hanggang ngayon, nakabukas ang iyong mga mata. Ibig sabihin, nasisilayan natin yung panibagong umaga. So, sabi ng Diyos, mga kapatid, dakila ang Diyos at dakila din siya na dapat siya paglingkuran. Purihin sa tingin po rin ng mga kapatid. Karapat dapat bang paglingkuran ng Diyos? Bakit tayo mga kapatid? Kung papasilin niyo po ang church, bakit yung church pumupunta sa mga tao? Bakit yung church mga kapatid nagpapapiling, gumagawa ng paraan para lamang ang tao mga kapatid na siya ay lumapit sa Diyos? Para lamang ang tao mga kapatid ay maglingkod sa Panginoon sapagkat karapat dapat lamang paglingkuran ng Diyos. Karapat dapat lamang purihin ng Panginoon. Karapat dapat lamang mga kapatid
sa oras na ito. Sa tingin po ninyo, may utang ba ako sa inyo dahil nag-lingkod kayo? Sa tingin mo. Meron ba akong utang dahil nag-lingkod kayo? Ay, pastor ha? Si Bako ngayon ha? Oy, pastor ha? Si Bako ngayon ha? The question is this, mga kapatid, bakit kaya tayo nagkakatipon? Di ba? Bakit tayo pupunta sa church? Bakit tayo maawing? Ano ba yung reason natin? Para tayo ay maglingkod sa Diyos. Hindi tayo naglilingkod sa tao. Amen po ba? Sa ating mga bisita, bakit kayo nandito? Nakakaya naman kay pastor. Sige na nga, sasama na ako, mga kapatid. Napo, huwag kayo dapat mahiya kay pastor. Mahiya tayo sa Diyos. Sapagkat nasabi ng Panginoon, dapat tayo bilang tao nagpapasalamat sa Diyos. Dapat tayo bilang tao, kahit kaano man tayo magising, kahit kaano man tayo kaabala, dapat willing natin itong iwan para paglingkuran lamang ang Panginoon sa ating buhay. Kaya nga ang Diyos natutuwa siya. Every time na may taong naglilingkod, every time na may taong pupunta sa bahay-sambahan, every time may taong makikinig ng kanyang salita, sapagkat sabi ng Diyos, hindi lahat ng tao nakikinig. Kaya nga sabi dyan, mga kapatid, dakila ang Diyos. Dapat lamang po siyang pinaglilingkuran. Nakita niyo may mga bata, umawit sila. Sa tingin niyo, yung mga bata, anong gusto niyo? Anong gusto niyo inaawitan nila? Di ba napakaganda ang mga bata natutunan nilang umawit para sa Diyos? Tama? Minsan may magkikita ng bata, anong pinag-aaral ng awitin? Hindi magandang awitin. Mga mura, di ba? Mga rap. O sabihin natin mga kapatid, sabihin natin yung mga pananalita nila, hindi maayos. Pero kapag yung mga bata, natutunan po nila kung paano purihin ng Diyos sa kanilang buhay, di ba napakaganda pinapaghinga sa bata yun? Tama ba kayo mga nanay? Anong gusto nyo napapaghinga sa inyong mga anak? Mga mura? Di ba? Ano nyo sila gusto nakikita? Lagi na lang nag-aaway? Di ba nakakasiya mga kapatid kapag yung iyong anak natutunan niya maglingkod sa Diyos? Ang ibig sabihin, kumakaayos sa kanyang buhay. Nagkakaroon ng tamang kaisipan at nakikita niya kung paano ba kalaga na dapat paglingkuran ng Diyos. Kaya niyo ba mga kapatid, title po ng ating message, dakila ang Diyos. Diba napakadakila ang Panginoon? Karapat-dapat lamang siya Panginoon. Pero ang tayo nagpunay mga kapatid, sabi ng Panginoon, manatili tayong totoo sa ating paglilingkod. Manatili ka totoo. Pastor, bakit kailangan ako manatiling totoo? Sapagkat alam niyo mga kapatid, hindi lahat ng lumalapit sa Panginoon, sa Diyos talaga lumalapit. Hindi lahat ng nagsasamba, ang Diyos talaga ang pinaglilingkuran. Kaya sabi ng Diyos, kailangan daw tayong manatiling totoo. Bakit mga kapatid? Alam niyo ba, sa paglipas ng araw, paglipas ng panahon, makikita mo kung sino ang totoo. Sino ang totoo? Yung umalis o yung nanatili? Ha? Yung huminto o yung nagpatuloy? Yung umayaw o yung nagtiis? Di po ba mga kapatid sa buhay po natin, makikita mo ang taong totoo kung siya ay nananatili, kung siya ay nagpapatuloy, kung siya ay nagtitiis, na kahit na mahirap, na kahit ano ba namang kalagay sa ating mga sitwasyon, magpapatuloy tayo. Bakit? Kasi karapat-dapat lamang talagang paglingkuran ng Panginoon. Kasi karapat-dapat lang mga kapatid na tayo bilang tao, magbigay ng oras para sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, ang pinakanais ng Diyos, manatili tayo totoo. Alam niyo ba yung ginto? Yung ginto, mga kapatid, di ba sinasala mo na yan? Nakapanood na ba kayo ng mga documentary, di ba? Yung iba nga, sumisisid pa sa ilalim eh. Di ba? May hose lang sila, may hose. Di ba? Yung compressor, yung hangin nila. No po? Yung sa napanood, nabulag na eh. Kumakapa na lang. Di ba? Kinakapa yung mga bato, yung mga buhangin, tapos nilalagay sa, di ba? Sa taas, nilalagay sa taas, tapos may makina eh. Di ba? Yung may makina yung iniyuyuyo sila. Tama ba? Yung ibig sabihin yung parang kinakalag eh. Di ba? So yun, tapos may tubig, tama? Maagos. So ano mangyari? Hihiwalay po yung ginto doon sa mga bato, ibang klaseng tanso, ibang mga minerals. Pero yung ginto mananatili. Ano ibig sabihin dito mga kapatid? Ang totoo, nananatili. Di ba? Kaya nga sabi ng Diyos mga kapatid, sa buhay po ng bawat isa, nawa tayo talaga ay makita na nananatili sa gawain ng Diyos. Paano tayo kaya mananatiling totoo sa tingin niyo? Paano kaya tayo mananatiling totoo sa Diyos? Unang punto po, sabi po sa atin ng ating pag-aaralan,
Be a partner and co-laborer in the work of the Lord. Maging kang partner. Diba? And co-laborer sa gawain ni Diyos. Maging kang kabahagi. Diba? Alam niyo ba anong pinakanais ng Diyos? Unang-una sa aming mga bisita, tayo po'y maging partner sa Panginoon. Diba? Hindi niyo po mauunawa natin pinagsasabi kung hindi muna kayo magiging partner sa Diyos. Diba? Lagi ko sinasabi sa iyo, dapat ang tao lalapit, ang tao magiging totoo sa Diyos, ang tao magsisisi ng kanyang kasalanan, ang tao dapat tatanggapin si Kristo sa kanyang puso. Kapag ginawa ng tao ito ng katotohanan sa kanyang buhay, siya po ay magiging kapartner ng Diyos. Ibig sabihin, ng kapartner, hindi ka na nag-iisa. Amen? Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, ano man ang inyong pinagdadaanan, ano man ang iyong pagsubok, pero dahil sabihin natin ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, na sabi ng Panginoon, hindi ka na ngayon nag-iisa. Ano pangako ng Diyos? I will never leave thee, nor forsake thee. Hindi kita iniwan, hindi mababayaan. Kaya sabi ng Diyos, hey, di ba? Kailangan mailagay sa iyong kaisipan para ka mananatili, totoo sa akin. Kapartner mo na ako. At ang sabi ng Diyos, mga kapatid, ang Diyos meron siya nilagay na simbahan. Kamukha po ito, gawain ng Diyos. Ang nais ng Diyos, sa simbahan po ito, dapat partnership. Alam niyo ba yung partnership? Hindi po solo-solo. Dapat may kasama. Tama po ba? Alam niyo po ba ang simbahan? Hindi po siya one-man show. Church is not a one-man show. Alam niyo ba ibig sabihin ng one-man show? Ibig sabihin, si pastor lang ba yung kailangan dito? Sa simbahan? Si pastor lang ang sabihin natin yung kailangan dito? Hindi. Kailangan kayo. Kailangan ng bawat isa. Kailangan tayo. Kung kayo mga kapatid ay tinuturing nyo na kapartner ng Diyos sa inyong mga buhay, ito po ang tamang simbahan na kailangan tayo lumago, na kailangan tayo magpagamit, na kailangan tayo maglingkod ng sama-sama para sa Panginoon. Di ba? Kaya sabi ng Diyos mga kapatid sa oras kong ito, sa aming mga bisita, gusto ba maging kapartner sa simbahan? Gusto ba maging kapartner sa gawain ng Diyos? Diba? Nakikita niyo po yung iba. Bakit kaya sila? Diba? Nagtitiis. Bakit kaya sila? Mas Brother Archie nagsusundo. Diba? Kung imagine nagsundo po siya sa inyo, hindi mo siya nag-swimming pero na-sunburn siya. Diba? Iba yung soy no? Iba yung sa'yo na, Brad? Di man siya nag-swimming eh. Pero na-sunburn. May buhin yung damit niya dito. Diba? Bakit mga kapatid kasi nga, nagsusundo siya, mainit eh. Inutusan siya eh. Diba? Alam niyo ba kung hindi lang naging partner sa gawain ng Panginoon yan, pwede siya kumalis eh. Sa bahay na lang ako. Sa bahay ako ang boss. Diba? Di ako mautusan. Magigising ako sa gusto kong gising. Gagawin ko kung anong gusto ko. Diba? Pero dahil siya nagiging partner sa gawain ng Diyos, anong ginagawa niya? Ginagawa niya kung ano ang kanya magagawa. Tama ba? Ganoon din po ang bawat isa. Kung tayo lang ay magiging kapartner, ang ibig sabihin, co-laborer, kasamang manggagawa. Diba kaya sabi niya, be a partner and co-laborer in the Lord. Kasamang manggagawa, kasamang maglilingkod, kasamang magpupuri. Amen po ba? Kaya sabi ng Diyos, mananatili kayong totoo. Kung una, gagawin mong kapartner ang Diyos. Pangalawa, gagawin mong kapartner ang simbahan. Diba? Sabi nga po sa inyo, ano tuloy niyo po sa church? Kasi po kami dito, ang tulingan namin sa church, pamilya. Ang tulingan namin sa church, na po, may connection. Na po, ibig sabihin mga kapatid. Di ba? Ang tulingan namin sa church, ano mga kapatid? Na po, yun nga, mga kapuso. Di ba? Kapamilya. Yan po mga kapatid, kaya kayo, anong turin nyo sa amin? Di ba? Si Brother Elizabeth, anong turin nyo sa amin? Yan. Lolo. Ay, hindi ba lolo, di ba? Ang yan lang, di ba? Anong tuloy mga kapatid? Ibig sabihin pamilya. Diba? Maraming salamat. Nandiyan si Nanay Joyce, Nanay Christina. Diba? Ang bawat isa, hindi ko na kayo isahin mga kapatid. No, ituloy natin ito ng party tayo. Eh, kasama ako doon. Kabilang ako doon. Diba? Bagaman kayo pala may bisita, maganda yung bilang home na eh. Diba? Ang ibig sabihin, nandito na talaga ang inyong puso. Bakit kayo nandito? Mga kapatid, kasi nakita nyo, nandito pala may pag-asa. Nandito pala mga kapatid, magkikita mo yung tunay na kasiyahan. Nandito pala mga kapatid, magkakaroon ka ng panibagong pagkakataon na bagamat tayo bilang tao, marami tayong pagkukulang pagkakamali. Pero dahil tayo ay nananatili, nagiging kapartner sa gawain ng Diyos, sabi ng Panginoon, ang Diyos po ay nagpapatuwa natin. Ang Diyos po ay nasisiyahan. Kaya sabi ng Diyos, karapat dapat lamang napasambahin ng Diyos, karapat dapat lamang sa itaas, karapat dapat lamang
mo siyang purihin. Kaya sabi ng Panginoon, maging kapartner na tayo sa gawain ng Diyos. Kasamang gagawa. Kasamang kikilos. Ang ibig sabihin po ng collaborer, kasama. Di ba? Dapat tayo ay makisama. Makisama tayo para ano? Itaas ang pangalan ng Diyos. Sa simbahan po ito, mga kapatid, isa lang ang tinataas. Pangalan ng Diyos. Hindi po, wala tayong tinataas sa tao dito. Hindi natin tinataas ang pangalan ni Pastor Enerbon. Kasi mga kapatid, ang pangalan Enerbon, sikat na. Joke lang, no? Pero kidding aside mga kapatid, hindi natin kailangan. Hindi ako nandito para magpasikat. Amen? Hindi ko nandito mga kapatid para itaas ang ating sarili. Isa lang ang dapat natin itaas sa simbahan. Sino po mga kapatid? Ang pangalan ng Diyos. Kaya dapat natin gawin, makisama na. Brother Adrian. Diba? Brother Martin, makisama na itaas ang pangalan ng Diyos. Brother Jobel, Sister Ella, lahat tayo gagawa. Para lamang patuloy na maitaas ang pangalan ng Diyos. Ano po? Kaya tanong mga kapatid, are you a partner in this church? Mga may partner ba kayo sa church? Ang partner mga kapatid, kapag sinabing partner, hindi iiwan. Tama ba? Minsan sinasabi, partner tayo ha? Sa oras ng trabaho, wala. Di ba? Sa oras ng pagkain, partner tayo dyan. Hati! Di ba? Sa oras ng paglilinis, wala na naman yung isa. So, partner kami. Pero kapag may blessing, andun siya. Kapag may trabaho, wala siya. Paano ka partner yun? Di ba? Dapat pag sinabing ka partner sa simbahan, kahit sa hirap, sa ginhawa, sa pagsubok, sama-sama. Amen po ba? Sa tagumpay, sama-sama. Sa proseso, sama-sama. Di ba? Sa pagtatrabaho, sama-sama. No po, yun ang nais ng Diyos. Bakit tayo po ay partner sa gawain ng Diyos? Ano ba mga kapatid? Nandiyan pa ba kayo? Amen. Sabi dito, manatiling totoo sa Panginoon. No po, sapagkat ang Diyos naghanap siya ng totoong maglilingkod sa Kanya. Totoong Kristiyano. Totoong magmamahal sa Kanya. Ano po yung sikreto? Be a partner and co-laborer in the Lord. Pangalawa po mga kapatid, ano po yung sikreto? Ano dapat natin gawin? Be participative and cooperative. Kailangan po ang tinatawag ng participation. Kailangan po yung tinatawag ng pagiging pag-cooperate. No po? Nasasama ka talaga na hindi mo isa-set aside ang iyong sarili. Ay, sila lang yun? Hindi ako kasama? Hindi! Kasama ka! Pag sinabing church time lahat! Amen? Amen. Andre, amen ba, Andre? Di ba? Kasama. Amen, di ba kasama? Hindi bisita. Di ba? Yung mga matatagal na dito, hindi bisita. Dito may mga bisita eh. Pero yung mga matatagal na, hindi po kayo bisita. Anong ibig sabihin? Minsan kasi yung parang nahiya tayo kalwag muna kanyan. Marinig. Di ba? Dapat nga kayo unang kikilos eh. Kayo mga tumatagal na. Di ba? Kayo yung unang gagawa, action, aasahan ba yung bisita? Di ba? Kaya dapat, sino munang kikilos? Yung mga tumatagal na. Di ba? Tayo yung mag-involve. Tayo yung tumulong. Mag-participate. Sabi nga po dito mga kapatid, the greatest enemy in serving the Lord. Ano yung bakit ba talaga yung pinaka-greatest enemy sa paglilingkod sa Diyos? Minsan, sinisisi natin si Satanas eh. Si Satan kasi, si Satanas kasi, si David kasi. Di ba? Pero alam niyo ba mga kapatid, the greatest enemy in serving the Lord is not Satan. It is yourself. Di ba? Ang pinakakalaban mo, ang iyong sarili. Bakit? Pastor, kalaban ko sarili ko. Sarili ko nga ito eh. Kasi alam niyo ba mga kapatid, you are the one who make the decision. Kayo ang nagde-decide. Kayo ang nagde-desisyon. Di ba? Magsisimba ako, para ba kanina umaga? Magsisimba ako, hindi. Ay, nakalino desisyon. Nakay Satanas? Nasa sa'yo eh.